Makakausap po natin ang tagapagsalita po ng Philippine Ports Authority na si Miss Eunice Samonte. Magandang hapon po, Miss Eunice. John Riz Calata po. Magandang hapon rin po at actually gabi na po. Magandang Gabi gabi na. na po sa ating mga nakikinig po. Okay po. So, kumusta po ngayon ang sitwasyon sa mga pantalan ngayong holiday rush po? Well, as of now, we're nearing 1 million passengers na po. As of December 15 hanggang kaninang tanghali, umabot na po tayo sa 900 plus thousand passengers. But yan po ay nagbabago, no? Dahil po marami pa po yung mga pasahero na parating, especially ngayong hapon and hanggang mamayang gabi. So we're expecting na dadami na po yung ating mga pasahero ngayong long weekend. Okay po, Miss Eunice. So usually po, mas malaki po talaga yung tinaas ng mga dami ng pasahero ngayon kumpara po sa mga normal days po, no? Malaki po talaga inaasahan natin na mga pasahero dahil ito po yung long weekend na inaasahan natin, especially nag-declare ang Malacanang ng wala pong pasok, no, ng January 2. So mas marami na pong uuwi, kaya malaki po talaga inaasahan natin around 4 million passengers. So for now po, aling pantalan po ang monitor ninyo na may pinakaabala o may critical ngayong peak season po? Pinakamarami pa rin po na nakikita natin, syempre yung mga pantalan natin dyan sa probinsya. Marami po tayong mga pauwi dito sa PMO Bohol, Davao, Negros Oriental, Siquijor. Pati na rin po yung mga pantalan natin dyan sa Bacolod. And of course, minomonitor natin isa sa pinakamalaking pantalan natin na may passenger terminal na mas may capacity ng 8,000 seating capacity dyan po sa Batangas Port natin. Miss Eunice, hanggang kailan po inaasahang tatagal po ang peak travel period po? Hanggang January 5, nakaantabay po tayo dahil ito naman po yung mga pabalik na, no, sa kanilang mga opisina dito sa Maynila. So, mula December 15 hanggang January 5 po, naka-alert po tayo. Nagdagdag po ba kayo ng mga biyahe, Miss Eunice? Or mga parang vessels po para pumatugunan po yung pagdami ng mga pasahero? Pagdating po sa biyahe, hindi po sa Philippine Ports Authority yung vessels. Yan po ay under ng Marina at saka po sa mga shipping lines. But dito po sa atin po sa Philippine Ports Authority, nakikipag-ugnayan po tayo, no, sa Marina at sa mga shipping lines na dagdagan yung mga biyahe po, no. And usually po nagre-respond naman sila lalo na ngayong peak season. So maayos naman po at sa ngayon ay sapat pa naman po yung mga vessels. Ilan po yung inaasahan ninyo na pinakamarami pong pasahero na darating po ngayong holiday rush? Nagagamit po ng mga pantalan? As mentioned earlier, nasa 4 million plus po yung inaasahan nating mga pasahero hanggang January 5, no? But then again, ang ating pong daily monitoring, nasa 200 plus thousand passengers na po tayo per day. Okay po. May nagbago po ba sa operation ninyo? May bago po bang inaasahan yung mga biyahero sa operasyon po ng mga pantalan ngayon this year po? This year po, ang ating mga pantalan ay mas pinaganda na po. So sa mga hindi pa po nakapunta all year long sa ating mga passenger terminal, makikita po nila yung improvement. Sa mga uuwi pa lang sa mga probinsya o kaya naman magta-travel using our ports ngayong last days of the year. So makikita po nila yung mga bagong passenger terminal building and mga facilities po natin na in-improve, especially for peak seasons like this. Ayun po, huli na lang po, Miss Eunice. Ano po ang mensahe po ninyo o payo po sa mga ating mga biyahero kung ano po yung mga ipinagbabawal sa mga pantalan? Ayun na lang po, Miss Eunice. Actually, ang ating pong taon-taon na laging pinagbabawal yung mga flammable items, no? Ito po yung mga lighter at saka yung mga butane, bawal po yan dahil nakikita po yan sa ating mga X-ray scanners. So, hindi po natin pwedeng ipuslit pa rin yan dahil pinagbabawal po yun at bawal po na makita yan sa ating mga bag, no? Dahil considered po yan flammable at maaaring maging cause ng accident sa kalagitnaan ng dagat sa biyahe. So, yan po ang ating pinagbabawal. Pati na syempre yung mga deadly weapon, yung mga matutulis na bagay at saka po yung ating mga bomb jokes, bawal din po yan dahil po nasa passenger terminal po tayo at marami po tayong mga pasahero na inaasahan. Ayun po, maraming salamat po, Miss Eunice. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat. Muli yan po si Miss Eunice Samonte, ang tagapagsalita po ng Philippine Ports Authority.